This is your language of desires. So, paano nga ba niya ako napapapayag? Ako kasi yung tipo ng babae na hindi conservative. Yung tipong kung ano yung gusto kong isuot, yun ang susuotin ko, kahit nagagalit na tita ko. Yung tipong kahit medyo bastos na nasa isip ko, sasabihin ko. Yung tipong pag gusto kita, gagawan ko ng paraan para mapasa akin ka. Yung tipong kahit gabi na pag gusto kong umalis, aalis ako. Yung tinatawag nilang YOLO, or sabi nga nila, you only live once. So, bakit ko pipigilan sarili ko sa gusto ko? Well, that's me when I was young. Nung nakilala ko si hubby, fun facts, he was in a relationship with another girl, and I was still hung up with my ex and seeing another man. O diba? Wonder Woman yarn. Andun na ako sa point ng buhay ko na ayokong magseryosong. I want to act like most men na hindi kontento sa isa lang and just have fun. And another fun fact, hubby and I met each other in a seductive text clan called Wet and Wild. Yan pa yung mga panahon uso ang unlimited text sa Sun. Those were the days. One night that I was so bored, nag-random chat ako ng hi using WeChat to some of my contacts at isa doon si hubby. I got a lot of reply until isa-isa lang nawala at si hubby na lang ang kachat ko. I think nagsimula kaming mag-chat ng 7 p.m. and we ended up having this conversation na ano bang pinapapatagal, relasyon o panliligaw? At 4 in the morning, ayun, natrap ako sa tanang na yon. And I answered, syempre, relasyon. Kaya nga mula 2013 up until now, sobrang tibay ng relasyon namin. It wasn't easy. Ilang buwan kaming magkarelasyon pero yung tipong magkikita lang kami to have fun. Fubu yarn. As our relationship grow, we learned the secret bakit ganun yung nangyayari. Kasi ganun kami, yung tipong andyan na si Yolanda, baha na sa labas at sobrang lakas na ng ulan, but kami sobrang nag-iinit pa din. Like, nagigiba yung kama, pero ayos yung bubong. Girl, that time pa lang, we talked about our fantasies, at halos lahat ng yon nagawa namin, except for one. Ano yun? Threesomes. I remember that night na dumating ako sa tambayan na kasama nilang nagiinom yung isang kaklan namin na babae. After drinks, hubby asked me kung okay lang na isama yung best friend niya and yung kaklan namin na mag-check-in. It was no biggie naman, kaso 4S pala to girl, di naman ako na-inform. So okay na, wala na akong magagawa, andun na, and curious din ako sa idea. Kaso, eto si hubby, hinahawakan na si girl, sabay bulong sa akin ng, tara, sali tayo sa kanila. And I was like, sige, iiwan kita dito, uuwi na lang ako. Pero we ended up the night na all goods lang, walang umalis, at may masarap na kwentuhan nung gabing yun. Our first SRS was awesome. Balik tayo dun sa isang fantasy na hindi pa namin nagagawa, yung threesomes. Paulit-ulit kong iniisip, bakit kailangan nun? Like, sobrang wild naman namin to the point na nagawa na namin yun sa balcony ng condo, sa seashore, sa cottage, so para saan pa? And kung tool lang ang pag-uusapan, girl, panalo siya. Hindi ganun kahaba, like around 5 inches, pero yung girth niya nakakapunit talaga. Yung tipong may ugat-ugat pa. Yung tipong taguro naka 100% na. And since naging kami, he gave me a pass. Like, if may matipuhan ako, I can go flirt to one night stand. Basta ikukwento ko sa kanya ng detailed. Girl, detailed ha, yan ang gusto niya. And I did. But the experience and the feeling nung nagawa ko yon parang ewan. Walang satisfaction or fulfillment. So, hindi ko na inulit. I mean, I mastered the act of seduction and flirting, pero sabi ng mga gay friends ko, pag pumaton na yung guy sa hamon ko, automatic na umaatras yung pagkatao ko. Hanggang dumating na sa point na nagiging malabo na lahat. Yung tipong hindi na natutulog na magkatabi at wala na yung heat between us. And one night, he confessed na may babae siya. Muntik na akong gumive up. May time pa siyang pumunta sa Baguio just to have a fun night with another woman. So I asked him, bakit? At ang sagot niya ay, ang paborito ko ay adobo. Pero kung araw-araw adobo ang kakainin ko, aba, nakakasawa yun. At isa pa, masarap daw silang umungol.
Doon na ako umalma. Paano ako makakaungol kung plywood lang ang pagitan ng mga room nila ng kapatid niya? Ayokong mag-skandalo dun, no? Nalaman ko din na pumupunta siya sa club at hindi lang basta table ang kinukuha niya. Girl, laging VIP. Like, kung sana sa akin mo ginastos yun, lahat ng ungol sa katawan ko ipaparinig ko at ipaparamdam ko sa'yo. Ang mahal mong maglandi, ah? 2023 came. It was not a good year. He was diagnosed with heart enlargement and by that time, hirap na siyang patigasin. At kung mapatigas man siya, hindi siya nagtatagal. Lumalambot at sobrang hingal na siya. We even tried using toys, pero girl, iba pa rin yung real thing. Naalala niyo ba yung kwento niya nung December 2025 nung tinanong ko siya kung anong gusto niyang regalo galing sa akin? Simula nung na-diagnosed siya 2 years ago, bilang na lang yung ganap namin. Yes, halos araw-araw ko siyang binibigyan ng head, kaya guys, I can say na pro na ako doon. Tinanong ko siya kung hinahanap ko ba, or namimiss ko daw ba yung pumping. I do, pero hindi naman to the point na kailanan ko siyang araw-araw. Nung inopen niya ulit yung swinging, na-curious na ako at nagtanong na ako kung paano ba yan? Paano ba yun? At isang katutak pa na tanong, hindi lang oras, inabot ng ilang araw kaming pinag-uusapan yun. Na-realize ko yung mga sinasabi niya, na gusto niyang marinig yung mga ungol ko at gusto niyang maramdaman ko ulit yung pinapump. Tingin ko, since we're married and we established a set of rules, gaya ng dito lang kami sa unit makikipag-meet or play at hindi kami magsosolo at we will only do it as a couple and I think, why not give it a try? At yan ang kwento kung paano niya ako napapapayag. Ina, this is your language of desires.